Huwag Pinagbabawal ang mga pulis Sa kote ng Manila Police District ang 3 membro ng Ativan Gang nitong nakaraang linggo. Yan ang balitang hatid ni Police Major Ines, Public Information Officer ng Manila Police District. Police Major Philip Ines, Sir, maayong hapon. Baka pwede nyo po kaming bigyan ng facts dito sa pagkakahuli nyo po ng Ativan Gang. Good afternoon. Yes, Sir Bruce, Ma'am Andrea, and Sir Efraim, isang mapagpala at kalmadong hapon po sa inyo. Ganun din po sa nakatugay guys sa programang ito. Pagpalang hapon po sa iyo, Major Philip Ines, sir. Ano po Yes, sir. Apo. Sir, bigyan ko lang kayo ng background dito sa accomplishment ng Manila Police District. Ito po yung tinatawag nating Ativan Gang, kung saan po ang naging biktima nito isang Singaporean national na 40 years old. At ito pong biktima na to, pa po ay namamasyal dito po sa may area ng Binondo, Manila. Nilapitan po nitong dalawang subject natin, si alias Alexandra at si alias Cassie, at nakipagkaibigan po dito. At sila po ay nag-volunteer na samahan nitong ating biktima na mamasyal. At doon nga po, haba pong nakapalagay na ng loob at nasa loob na po ng taxi at papunta po sila dito sa may area ng Baclaran, ay pasamantala po silang tumigil at bumili ng may inom dito po sa may area ng Santa Cruz, Manila. At ipinainom po nila dito sa biktima. At ito po ay nakaramdam ng pagkahilo. At doon nga po, nagpakuha pa po sila dyan ng selfie kasama po yung ating biktima dyan. At yan po yung naging lead natin kung paano po nahuli natin itong mga grupo na ito. Actually sir, itong grupo na to hindi na po bago. Ito pong isa dito, yung 54 years old na si Cassandra, ay simula 2016 pa po, 15 na po ang mga naitala nating nagawa niya rito. May robbery po dyan, mayroon po siyang theft by dragging po, yung atiban po na ginagamit. At kahit hindi na po nagtuloy ng kaso yung ating pong biktima dito na Singaporean national, hindi po tumigil ang Manila Police District. Nag-create po ng SIT at dahil po dun sa SIT natin, nagkaroon po tayo ng sharing na information. At nalaman po natin, base dun po sa kuha ng selfie ng ating biktima, na meron pong warrant of arrest yung isa doon, yung si alias Cassie. Lahat po yung mga yan ay mga taga-Tondo, Manila. Kasama na rin po dyan, nalaman din natin, pati po yung taxi driver ay kasabwat po nila. At nahuli po natin yan noong May 4 po. Dahil meron na naman po silang biniktima dito naman po sa area ng Santa Cruz, Manila. Ngayon po ay nasa kustudiya po sila ng Binondo Police Station at hinihintay na lamang po natin yung commitment order para mailipat natin sila sa Manila City Jail. At nalaman din po natin, meron pa pong isinerve na isa pa pong warrant of arrest dito po sa kay alias Cassie na nanggaling naman po ito sa MTC sa Binyan, Laguna para sa kasong theft. Yes, sir. Yes, congratulations unang-una no sa Manila Police District, and thank you very much Major Ines sa pagbahagi sa amin ng detalye nung yung case po na inyong agarang nirespondehan at nagresulta nga dito sa pagkahuli ng mga miyembro ng Ativan Gang. Alam po natin no na yung Ativan Gang na ito, Sir Boots at Sir Efraim, ay matagal na nating naririnig. Pero para sa kaalaman ng ating mga kababayan na maaaring maging biktima din, para maging aware sila, ano ba yung usual na modus operandi ng mga grupong ito, Major Ines? Yes, Ma'am Andrea, ang ginagawa po nito, nakikipagkaibigan po ito dito sa mga turista na pumupunta po sa ating bansa. Kung saan nga po nabanggit ko ito sa isang interview natin na napakalaki po ng impact nito. Malaki po ang dagok nito sa ating turismo kung hindi po nahuhuli itong mga ganitong mga tinatawag nating mga pasaway po ng lugar natin. Banggitin ko na lang, Ma'am Andrea, ito pong si alias Merlinda po, o yung nabanggit ko kanina, 54 years old. Simula 2016 pa po, marami na po siyang mga ginagawa. Halos taon-taon po, ginagawa niya na po ito. Kaya yung pagkakahuli po sa kanila ay malaki pong impact nito. Kasi sabi ko nga po, malaki ang impact nito sa turismo.
mawawala po ito yung mga ganitong tao na sumisira po dito po sa ating turismo ng bansa natin, ay malaking tulong po ito. At hindi po kami tumitigil, katulad ng binanggit ko po kanina, kahit hindi na po nagtuloy ng reklamo ito pong ating turista, ginawa pa rin po ng Manila Police District yung nakaatang na trabaho sa kanila. Pinuli po natin itong grupo na to at ngayon po ay nasa kustodiya po ng Manila Police District. Okay, Philip, baka naman Yes po, sir. itong mga Good nahuli. afternoon po. Magandang hapon ulit sa'yo. Yes, sir. Baka naman itong mga nahuli nyo ay may mga previous cases pa sa mga karatik lugar dyan sa inyo. Nasa inyo ang floor ngayon para imbitahan yung mga malalapit na police station para dyan, para ma-solve na rin yung mga kaso na nangyari. Baka sila rin ang suspect dyan. Maraming salamat po, Sir Bruce. Nananawagan po kami dito sa ating mga hanay. Nandito po sa amin itong pong mga nambibiktima, yung tinatawag nating Atiban Gang. Kung saan nga po, ito pong isa dito, si Merlinda Mercado, 54 years old po. Lahat po ito taga-Tondo. Meron na po itong 15 insidenteng na itala natin base po dun sa ating siras. At isa na nga po dyan yung ginagawa nilang theft to drugging, ito po yung Atiban. Kaya kung may mga insidente po sa inyo ng kahalin tulad nito, pumunta po kayo sa amin dito at tutulungan po namin kayo doon sa mga nabiktima at may dagdag pa po natin sa kanilang mga kaso. Okay, Philip, anong mensahe mo bago ka namin bitawan sa kabilang linya? Mensahe mo sa inyong nasasakupan. Maraming salamat, sir. Dito po sa atin, sa lungsod po ng Maynila, yung tinatawag nating timbulan at ng Laya at Diwang Dakila, makakaasa po kayo na lagi pong nakaangat ang aming kalasag at nakaumang po ang aming tabak laban po sa maniligalig at balak manligalig ng aming lugar tanikalan. Sa ilalim po ng liderato ng aming punong taga-timon, Brigadier General Arnold Jensen C. Santiago, mabilis, nararamdaman at ora mismong serbisyo para po sa Manila. Okay, maraming salamat at congratulations sa inyo dyan, Philip. At lalong-lalo na kay Sir sa aking snappy upper class, Police Brigadier General Attorney Arnold Kasingal Santiago, ang Direktor ng Manila Yes, sir. Police Bakit District. po? Oo. At yan pong tagapagsalita ng timbulan ng Laya at ng Lahing Dakila. Hindi lang sa pagdating sa mga rally natin na ano ngayon, mga operational accomplishment. Again, maraming salamat, Philip. And congratulations sa inyo dyan sa Buhay po kayo. NPD.